hopefully dumating na yung crane, hindi siya matagalan para ma-unload na tayo kaagad. Kasi kailangan natin makabalik ng Friday, at least sa office hours sa pain. Ngayon is 3:30 ng hapon. Supposed to be 7:30 ng umaga or 9. Ang sinabi na sa akin 8:30 to 9 ng umaga yung unload ko. Pero inabot ako ng 3:30. Malayo pang ating lalakbayin dahil pupunta pa tayo ng Winnipeg, Uwi tayo ng Winnipeg. Tignan natin kung Sunday na tayo ng umaga mag-i-start. I'll pay for it. Paying transport? Yes. Princess Auto just around the corner, Will. Princess Auto? Yeah. What? I can walk there? Oh yeah, if you just walk around. If you go to park at Peterbilt. Oh yeah, yeah. Yeah, now over. I see. Yeah. Okay, ready now? Yep. Right. Yeah, they'll have it up there. Good morning mga kapatid. Good morning. Naghihintay na lang tayong ma-unload ngayon. Bale, na-unstrap ko na ang ating load. Na-unchain ko na rin at ready for unload na tayo. So yan. So maalala nyo, second trip ko sa pain, dito ako nag-deliver. Then bumalik uli ako ngayon dito. So yan na yung header, Bale, Holland to, na brand. Hindi siya, pero ginagawa rin ng MacDon, I think, or subsidiary sila, Pero yan na yung header, So wala na siyang strap, wala na rin siyang chain. Yan. So after nating ma-unload today, takbo na tayo kaagad sa reload natin going to Illinois. Lumber yung load natin. So yan. At least pag dumating na yung crane, ma-unload tayo kaagad. Yung mga nakaraan, 8 gulong yung dinideliver natin, 4, 8. Ito ngayon 2 lang. So ito yung lugar kung saan may magdi-deliver din ng isang truck. Ayan, New Holland na brand, pag yellow. So yun, hopefully dumating na yung crane, hindi siya matagalan para ma-unload na tayo kaagad. Kasi kailangan natin makabalik ng Friday, at least sa office hours sa pain. Kasi kailangan kong kunin yung I-Pass, yung para sa toll gate sa US, tsaka yung pass ko papasok ng border sa US, yung papasok sa US, and also yung aking bypass, yung easy pass ko. So 3 yung kailangan ko. Kaya dapat office hours ng Friday makarating ako ng pain yard namin, So after nito magkita-kita tayo maya-maya lang sa daan dun sa ating reload pickup. 350 kilometers away dito, pero ang kagandahan nun is palapit
papunta ng Winnipeg. So kita-kita tayo dyan mga kapatid. Isang magandang umaga. Good afternoon mga kapatid, mga brads. Inabot tayo ng tanghali dito, no? Wala. Problema sa mag-unload sa akin. Biro mo, ang tinawag nila is crane, ano? Yun naman pala, hindi kayang ibaba ng crane. Forklift talaga ang kailangan magbaba. Ewan ko ba, kung mga baguhan lang sila dito, no? Hindi nila alam ang ginagawa nila. So, ang oras ngayon is 3:30 ng hapon. Supposed to be 7:30 ng umaga or 9. Ang sinabi na sa akin 8:30 to 9 ng umaga yung unload ko. Pero inabot ako ng 3:30. Ang sarado nung pagpipick upan ko is 3 PM ngayong araw. So, ibig sabihin, sarado na yon, hindi na ako maloloadan ngayon, nasayang ang isang araw natin mga kapatid, ano? Ganun talaga. May mga ganitong pagkakataon na hindi natin maiiwasan, ano? Parte ng tracking, yung abala ng kalsada, ng weather, no? Ng load, ng reload, ng unload, ng loading, no? Maraming abala sa border crossing, no? So yun ang nangyari sa atin ngayon dito, na abala tayo sa unloading natin, ano? Hindi tayo kaagad na unload, pero okay lang, ano? Huwag tayo magpapa-apekto sa mga negative na nai-experience natin, ano? Lalong-lalo na kapag may kinalaman ang business mo. Kasi masisira lang ang diskarte mo, no? Mawawala ka sa mga plano mo, sa goal mo, no? At lalo pa, nagmamaneho ako, no? Masisira ang diskarte, so hindi maganda. So okay lang, no? Tinake advantage ko na lang yung pagkakataon para makapagpahinga, makapag-ayos-ayos, ano? And then makapag-aral, ano? Ginawa ko pa rin, ano, kapaki-pakinabang yung oras ko, no? Kahit nakatunganga lang ako buong umaga at hanggang ngayong hapon. Nice. Okay na yun. Nag-iisip ako kanina mga kapatid kasi 21 and a half hours na akong naka-off duty, ano? Naka-sleeper berth ako, to be exact. Kasi pag nag 36 hours ako, reset na yun, ano? And then, ang nangyari is pag 36 hours ako is bukas pa ng umaga ng 5:30 AM, no? 5:30 AM. Ang layo ko doon sa pickup ko is 4 hours. So sigurado mga alas 10 ako darating ngayon doon sa pagpipick upan ko, no? So bukas naman maabalang oras ko, kumbaga kung bukas ako tatakbo. So naisip ko lang na hindi na lang ako mag-reset, no? Hindi ko na lang ituloy kasi mahaba pa naman ang oras ko, no? Itatakbo ko na lang hanggang doon sa pagpipick upan ko, malapit doon, para bukas ng umaga, magang-maga, ako ang mauunang low-loadan nila, no? Bukas. Para nang sa ganun ay maaga ako makapag-start bukas, makapag-drive ako ng at least between, kasi 13 hours ang driving time na namin dito sa Canada tomorrow. So sasagadin natin yan. Kung kaya nating lumapit hanggang Brandon, gagawin natin, ano, para Saturday, no, nasa Winnipeg tayo, meron tayong mga asikasuhin dito, no, na sa truck, no? May mga dadalahin ako. Unang-una kukunin ko yung PR card ko, and then dadala ko ng mga ibang gamit dahil papasok tayo ng US, no?
Baka mamaya yung reload natin doon is from US papunta ulit dito sa Alberta or kung saan man sa Ontario. So mas maganda na kumpleto tayo ng gamit na dala-dala, no? So yun ang plano. Dadaan lang ako ngayon sa truck stop, ano? And then dediretso na tayo dun sa ating pickup location para bukas na umaga, early morning, maloadan tayo kaagad. So, yun ang plano mga kapatid. So, kita-kita tayo mamaya kung saan man, sa truck stop man or doon sa pag-i-stopan ko ngayong gabi. Isang magandang hapon. On the way na tayo sa ating reload, ano? Yan sa Blue Ridge, Alberta. Nandito tayo ngayon sa Whitefort, Alberta. Nagpahinga tayo sa Flying J kagabi, ano. So medyo malamig, ano, mga kapatid, ano. Nag 8 degrees, no. Hindi na tayo nag-heater, ano. Kaya nung nagising tayo medyo malamig, kaya nag-hoodie na naman tayo, no. Pero maya-maya lang yan, iinit uli yan, ano. Iinit uli ang panahon. Meron na lang tayong natitirang 30 kilometers mula dito papunta doon sa ating pickup. Nakita ko sa website nila, kahit doon sa bill of lading na request ko is 7:30 ang start ng kanilang, ano, pag-load, ano. Ang shipping nila is 7:30 nag-start. I doubt nga, sa tingin ko to 24 hours to, kasi lumber ito, no, nasa mill ito, mill. Kadalasan naman maagang-maaga nag-i-start ang mill, ano. Pero yung nakita ko doon sa, ano, is 7:30 to 3 lang, ano. Pero kahapon tumawag ako, tinanong ko kung hanggang anong oras sila. Sabi 3 lang. So malamang yun nga ang oras nila, no, ng shipping nila, no, yung loading nila tsaka yung unloading. So hopefully pagdating natin doon, maloadan tayo kaagad, ano, para at least maaga tayo makapag-start, balik ng Winnipeg, ano, bukas. Sana before lunch nandun na tayo, no, hopefully. Kaya ngayong araw isasagad natin yung oras natin, no, para maaga tayo makarating ng Saturday. Kasi uuwi pa ako, kukuha ako ng damit excuse me, and bibili ng pagkain, ano, kukuhanin natin yung PR card natin bago tayo pumasok ng US. Bukas din ng hapon siguro, no, pag may oras pa, no, titignan natin ang sitwasyon bukas. Kung may oras pa, baka magta-travel tayo ng kaunti, papasok na tayo ng US, kasi hindi kaya ng one time na driving lang, around 1,200 kilometers yun, from Paine Yard hanggang dun sa delivery ng lumber. So let's see ngayong maghapon at bukas, no, mga brad. Mga brad, ito na yung load natin, ano, ini-strapan na natin. Ito yung papunta ng Illinois, USA, ano. So yan lang yung load natin. Kung mapapansin nyo, kung napanood nyo yung mga dating load natin sa New Hope, napakadami, no. Pero ito konti lang, pero mabigat na yan. 45,000 pounds na yung load ko na yan. Total 77,000 pounds ako, no. So yeah, tapusin lang natin yung straps, and then good to go na tayo, mga brad, ano, mga kapatid. Malayo pang ating lalakbayin dahil pupunta pa tayo ng Winnipeg, ano. Uwi tayo ng Winnipeg. Tignan natin kung Sunday na tayo ng umaga mag-i-start or gabi ng Saturday bukas, ano.
para Monday may deliver na natin, ano. And then Monday agad mabibigyan na tayo agad ng load. Ayun, nasundot to nung ano. Well, damage yan dun sa nag-forklift. Yun lang naman ang reason yan kung bakit ganyan yan, ano. Pipicturean naman natin to pagka na-strapan na natin ang lahat. So napakalamok, ano, mga brads, dami ko na napatay na lamok. Malalaki lamok dito, pero hindi sila mabibilis, ano, hindi sila maliliksi. Madali silang matepok, konting tapik mo lang patay sila, pero pag nakagat ka naman sobrang pati, no? So isa ng strap na lang, then larga na tayo. Magpo-fuel tayo sa Petro Canada, no? Hindi sa Flying J kasi malayo yung difference ng presyo eh. Yung sa pagdidisilan ko is around 98 or 99 cents sa discounted price namin, ano. Pero dun sa Flying J is 1.10 eh. So malaki na yung difference, mga kapatid, ano. 1.10 eh. That's 12 cents per liter, no? So malaki-laki yung masisave natin kapag ka sa Petro Canada tayo, no? May pinlat na ako na saan ako magdidiesel. So ngayon, ano inaano na natin ang ang fuel, ano, kasi tayo na nagbabayad niyan, mga brads, no. So yan yung company, mill ito, no, lumber mill, yan. So yan, okay na yung load natin na yan. Nakita nyo dyan sa mga troso, no, ang daming troso. So dapat nga mura lang ang bahay dito sa Canada dahil napakarami nating kahoy dito napakaraming kahoy dito sa Canada, pero napakamahal ng bahay dito. Yung bahay 90% yata o 80% is lumber, no, kahoy. How come na napakamahal ng ng lumber, ng bahay dito, mga brad, no? So picturean natin. Uy, sorry. What? Gulat ako doon. Nadiinan ko yung busina ko. Sabihin ni siyang binubusinahan ko. Photo 0.5. Takas pala ng busina ni Alex, ano. So yan, picturean natin yan. Napaka-importante, mga kapatid, ano, na mapicturean natin yan load. Kasi meaning naipakita natin na na-secure natin ng maayos yung load natin, ano. Kailangan yan. Gusto rin makita yan ng safety department, na na-secure natin ng maayos ang load natin. Yan. And then isa lang sa side dito na, kahit dito na lang. And then okay na, alis na tayo, mga brad. Ako, putik dito, no? Di pa rin abot, mas malayo ng konti. Yan. Okay, ayos na tayo, mga brad. Alis na tayo. Ang layo natin sa yard is 1,550 kilometers, ano? So 2 araw na magmamaneho tayo pabalik sa yard.
Good morning mga kapatid, good morning. Meron tayo natitirang 300 kilometers away sa ating yard, sa Winnipeg. Current location natin 90 kilometers away sa Brandon, almost Virden na to Manitoba, Virden, Manitoba. Weather condition cloudy na nagiging sunny, and nalaman ko na sa anak ko na doon sa area nila sa Calgary, Medicine Hat area is umuulan ng malakas kahapon pa hanggang ngayon. So ayan, pumapatak-patak yung ambon pero nagiging cloudy, nagiging sunny. Current temperature is 21 degrees Celsius, so saktong-sakto lang yan. Kaninang umaga malamig kaya naka-hoodie uli ako, and maya-maya lang dadaan ako ng Brandon, kasi chinek ko yung binibilihan namin ng mga kailangan namin para dito sa truck, which is yung Fort Garry, FGI, Fort Garry Industry. Yan, bale bilihan ng mga kailangan sa truck, sa trailer, sa truck, mga pyesa, mga gamit, mga langis, kung ano-ano, grasa. Hindi ako aabot sa Winnipeg dahil hanggang 1 PM lang sila, at yung Fort Garry dito sa Brandon is hanggang 12 PM. So aabot ako, mga 11:30 nandun ako. Kasi kailangan kong bumili ng grasa, dahil gigrisan natin si Alex, and also yung nipple ng yung female at yung male nipple para sa air hose, kung meron dito bibili ako, kasi nahihirapan ako hangin ng mga gulong, kapag yung stock ang gamit ko, kasi kailangan mong hawakan, nakakangalay, mahirap maghangin ng gulong ng truck na ang gamit mo is yung compressor ng truck, bali yun sinasalpak dun sa glad hand na supply para sa trailer, yung red hose, glad hand, doon ikinakabit yon, and then ipe-press namin tong trailer air supply, and then yon ang ginagamit namin na panghangin sa mga gulong, kasi mini-maintain natin ang hangin, tamang tire air pressure ng mga gulong para tumagal, and at the same time magiging maganda ang fuel efficiency mo, naalagaan mo na yung gulong mo, tatagal siya, hindi siya kaagad mapupudpod, and ang isa pang malaking benefit is yung fuel efficiency, kapag nasa tamang air pressure ang mga gulong mo, maganda, hindi masyadong matakaw sa krudo, and of course for your safety, so maraming benefits ang makukuha mo kapag mini-maintain mo ang tamang air pressure ng mga gulong, and ang kagandahan din kasi dito kay Alex, meron siyang tire monitoring system. Ayan, nakikita ko dito sa infotainment niya yung tire pressure ng 10 gulong, 2 sa harap, 8 sa likod, so bali 10 yan, makikita ko dyan yung current PSI, tire pressure PSI, at pati ang temperature, so kapag medyo bumaba na siya ng at least 5 PSI dun sa nakaset na
tamang air pressure niya, sinahanginan ko na siya, no? Gamit yung binili ko na tire pressure na hose na kinakabit nga doon sa glad hand sa likod, ano? So yun, bibili ako nung nipple doon para madali na lang yung hahangin ko sa mga gulong, kasi nakakangalay na hawak-hawak mo siya na ganun ng ilang minuto, 10 gulong yan, di ba? And ano pa ba ang bibilihin ko? Yun lang siguro, yung dalawang yun ang importante, yung grasa, dahil nag-decide ako na hindi na ako didiretso mamayang hapon, magre-reset na ako dito sa Winnipeg, ano, para magawa ko yung mga kailangan kong gawin, maintenance sa truck, magta-truck wash din ako, no, para malinis at kondisyon si Alex pagpasok ng US. So yun ang plano ngayon. Dadaan ako dito sa Brandon FGI, and yes, para mabili natin yung kailangan natin. And mamayang hapon, mga around between 2 to 3 p.m, nasa yard na tayo. Siguro mag-ayos lang ako ng konti, kunin ko na yung mga damages ko, isakay ko na dyan sa trailer, ano, para nang sa ganon mayroon tayong daladalang damage pagpasok ng Amerika, no? Kailangan yan, importante. Hopefully magkasya dyan sa space na meron dyan sa aking trailer, ano. So yun lang ang kaganapan, mga brad, ano, mga kapatid. Kita-kita tayo mamaya dyan sa Brandon FGI, ano. So mga kapatid, ano, punta tayo dito sa FGI, ano. Yung load ko, naghiwa-hiwalay na yung ano. Walang yan. Wala akong panglagay dyan. Saan kaya ang grease nila dito? Yun lang, hindi ko alam kung saan ang grease. Oh, here. Rotella, ano? Rotella lang meron. Ito. Kaya tayo. Or bibili lang tayo ng ganito. So, grasa. Is it here? I'll just get my wallet. Forgot my wallet. Oh, I already got this one. I'll just return this. So iwanan ko yung ID ko, hindi wallet. Wala tayong discount kapag walang wallet, ano. So dito kami bumibili sa ganito, Fort Garry Industries, ng mga kailangan namin sa truck, no, kasi may discount kami dito sa Payne, no. And hope i-honor niya yung ano, no, yung aking discount. Oh, it's like this.
Air brake hose. There. You have Teflon here, sir? Teflon? Teflon? Yeah. Yep. Thank you. I can't find it. If it's in Winnipeg, I know where it is. All right. There, do you have an account? For this pain, sir. I'll pay for it. Paying transport? Yes. Yeah, 6. Unit number 1441. on the debit, credit? Credit, sir. You couldn't afford me. Huh? You couldn't afford me. No. You don't have the hammer talker, right? I'm the one who called a while I ago. thought when I saw you come in, I was like, holding the lumber. Looks like you're starting to lose some of it there. Yeah, the covering of my Princess Auto just around the corner, Will. Princess Auto. Yeah. What? I can walk there. Oh yeah, if you just walk around, if you go to park at Peterbilt. Oh yeah, yeah. Park at Peterbilt, Yeah, walk now over. I saw. Okay, ready now? Yep. Right. Yeah, they'll have it there for sure. What are you looking Yeah. for? One of those hammer strikers for doing. Yeah, my load is. This is going to the U.S., so it's a Oh, okay. cup magnet. This one. Oh yes. And you don't want any more attention. Yeah. To get that nailed back down. Yeah. Yep. Thank you. Right That's one? it? Yeah, paint. All right. Yeah, just go around to Princess Auto, park at Peterbilt, walk over there. All right. Thank you, sir. Thank you. Okay. Nakabili na tayo, no? Punta tayo sa Princess Auto. Ay, hindi. Umorder na nga pala ako ng striker. Buti na lang. Oo nga pala. Okay na. Okay na yun. Mga brads, ano? Mag-load check na rin tayo dito. Para diretso na, no? So, yun lang. Diretso na tayo sa yard. Buti naalala ko, umorder nga pala ako sa Canadian Tire. Pipick upin ko mamaya. So nabili na natin yung mga kailangan natin, no? Para sa kay Alex. Ganun talaga, kailangan natin gumastos para sa truck, ano? Ganun na ngayon ang sitwasyon. But anyways, hayaan ko pa rin tong pumapagaspas yung aking yung cover ng aking wala akong magagawa. Hanggang Winnipeg pa yan. Doon ko lang yan maayos. Yeah, kita-kita tayo doon sa yard maya-maya lang, mga kapatid.